Habulin sila dalawa! Habulin ang dalawang iyon! Kailangan na nating makatakas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Palit tayo ng damit. Bakit naman? Pag nakita nila ako, iisipin nila na ako si Crisostomo Ibarra. Baka ikay mapahamak. Wala na tayo maisip ng paraan. Naubos na ang oras natin. Tulak natin to, Ginoong Ibarra. Makay ka na, Ginoong Ibarra. Ginoong Ibarra, magtago ka na sa ilalim ng tala para hindi sila makita. Tika, paano kay Elias? Huwag mo na akong alalahanin. Basta, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalaban. Elias, mag-ingat ka. Oo, ako nang bahala sa sarili ko. Baka na ang sabi sa amigo! Akala mo siguro hindi kami nagsitalo, Ginoong Ibarra. Buenos días, a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, mahina lamang ang takbo ng ating makina. Ba't hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, lalagos tayo sa palayan. Mangyari man, ay walang maayos na lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Iwan ko ba kung bakit walang nakaisip dito ang magbukas ng bagong kanal? Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sirahan ang ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan naman tayo kukuha ng sapat na pondo o pangbayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan kung gusto nyo ika malaki lang po na ang gagawa. Sapagkat walang sapat na mga bilanggo. Kung gayoy hayaan natin ang mamamayan ang magtrabaho, bata man o matanda. Ngunit, kaguluhan lamang ang maidudulot niyan. Mga kaguluhan. Basilio. Oo, Kapitan. Kumusta nga pala ang binubuo niyo ang kasalyang dito ang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaralan na gagamitin. Mukhang hindi matutuloy na yan. Di ba nga, tutol si Padre Sibayla. Ngunit niregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyo ang general. At nangako siyang tutulungan na kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambakan ang bawat isa sa amin at ang mga kagamitan ay ibigay namin sa mayamang sumakalain. Mabuti naman at gano'n. Sana'y maging matagumpay ang inyong mga plano. O paano? Mauna na ko sa itaas na kailangan sa akin. Pwede ba ako sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ikinagagalak ka namin. Bueno, baka gusto niyong saluhan at serbesa doon at tayo'y uminom. Maraming salamat, Senyor Simon. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Ha? Sabi nga ni Padre Gamora, masama daw ang puro tubig lang ang iniinom. Alam naman namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig. At ang mga Kastila naman ay apoy. At alam naman natin na ang pumamatay sa apoy ay tubig. Ganon ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghan ito? Ito'y hindi kababalaghan, Senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, pardo namin. Parang napakatapang sumagot ni Senyor Simon. Halos kinatatakutan. Parang namamukhaan ko ang mukha ng taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal at matalik na kaibigan ng general. Ganon ba? Kung walang galang ang kapitan, kailangan niyo bakusang pagka ng lawa
Pilipino! At 13 taon na nakalipas mula na nangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba isa din siyang filibustero? Iyan ang tinatawag na murang pagpipil. Mga filibusterong katulad niya. Alam mo anak, sa susunod na kaarawan mo, maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Magandang umaga, Padre. Anong maaari kong ipaglingkod sa iyo? Kailangan mo magbayad ng buwis. 20 ang piso. Sinasabi mo bang kailangan kong magbayad ng renta sa sarili kong lupa? Kapag nagkamali kayo sa pagbayad ng buwis ng nakaraang 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimirwisyo. At ngayong ayaw kong magbayad, abay, mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. At ibig sabihin lang ito, wala kang karapatan sa iyong sariling lupa. Dati maliit na halaga lamang yan at ngayon 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi! Sa korporasyon. Lalaban ako. Itay! Itay! Huliin yan at gawing kawal! Huwag ka ang piso ang hinihingi ng aking pinuno, kundi mamamatay ang iyong kapatid. Ginoo, maaari po ba ko kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Dito mismo sa buhok na ito, una tayo nagkakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po, mga 13 taon. At sino naman ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay ko na isang dakila at isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na. Na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo yon naisip? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako 3 taon ng nakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na inilaan ang kanyang buhay. Upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay kusang kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ibang magawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ng wikang Kastila ang mga kabataan, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali ay kailanmay hindi magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Tatago lamang ng buhay ng wikang ito at ang pagkatao at karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoo. At anong mapapala mo? Kung ikaw makakapagtapos, makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano po ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante, walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng buhayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang kung sino-sino mang mga Kastila. Ngayong nalaman mo ang isang lihim, kung mabubunyag ay ikasasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo na ang buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong tuhaw sa katuwiran.
Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Ano, Karongga? Kumusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap ang aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pero Senyor Simon, marami rin may utang sa akin na hindi ko nasingil. Wala rin sila binigay na resibo para aking masingil. Ang ko sila para hindi ka na mabala. Kung gayon, lapit na sila sa akin. Puga, meron pa pala ako ipapasok sa kahon na baril. At itago mo ito sa kahon. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Nauunawaan mo ba, Quiroga? O siya. Ikaw na bahala dyan ha. Basta hindi ako sasabit dyan. Sadyang wala na talagang modong mga kabataan ngayon. Pamanin, Ginoo. Di ba't ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ang 40 wika sa ating bansa? Lalo nang hindi tayo magkaintindihan dyan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong iyon, maudlot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Ano ang balak niyo gawin? Patayin ang inyong katawan? Paubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayong magiging pilay at pipi. Anong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan, wala ng katarungan. Ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan, nang walang kalayaan. Yan ang iyong paniwala. Ngunit sa pamagitan lamang sa pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig na patas. Kami ang nasa matuwid. Oh, Ginoong Simon. Kumusta ni si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso at wala na siyang ganang kumain. Tuluyan na ngang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Parito ako para sa dalawang bagay. Kamatayan mo o kinabukasan mo sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Ngunit ang paghihimagsik ay isang pagtitiwakal. Magpasya ka. Kailangan mo ng magdesisyon. Sa loob lang ng 1 oras, magsisimula ng himagsikan. At bukas, wala na universidad, wala na mag-aaral, wala na magpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay isang pagtitiwakal. Ang paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa. Subalit, ang katarungan lang siya ang walang kamatayan. Pananalig sa katarungan at salitang pag-ibig sa bayan ay karoon ng kahulugan. Mawawalan ka ng prinsipyo at pansariling pagkatauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, hindi busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo. Lusobin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lang nakakaalam. Bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Ha? Patay? Paano nangyari ito?
Hindi. Namatay siya ng ka-anim na hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita at nang sabihin nila sa akin lahat. Pagbalik ko, may liham na galing kay Father Salve na ito ay pinadala kay Kapitan Tiago at ito rin ang dahilan na nagwala ang kapitan. Hindi papatay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ginoong Simon, huminaon kayo. Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Siya na hindi man lamang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya na hindi man lamang alam na ako'y buhay. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mo sabihin? Anak siya ni Padre Damaso.
ang kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at pag-iiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng damdamin ng Pilipis, mga kasawian na imbag at ang mga pangapit. Kami, papaparusahan na ang may kasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa ikalawa ay ikangsal ang anak ng Ilay. Magkakaroon ng pista pagkagabi. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lang sa oras na aayusin ang mitsa. Boom! Sasabog ang bomba, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba, dalhin mo sila sa bahay ni Kiruga. Dahil nandun nakaimbak ang mga baril at pulbura, ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mistiso, Indio at Inchik, Kastila, lahat sila'y masasawi, kaya mag-ingat ka masinyo. Mag-ingat din po kayo, Ginoong Simon. Ngalan mga nag-anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayong dalawa ay dideklara kong kasal na. Paano mo nagawa ito, Paulita? Ay ganda naman ang lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado pa bang ayaw mong kumain kahit kaunti lamang? Salamat sa iyong alok, ngunit may mahalaga akong gagawin. Hindi maaring ipagpaliban. Pasensya na, mauna na ako. Maraming salamat, Ginoong Simon. Huwag kang mag-alala, Basilio. Maayos din ang lahat. Isagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit baka ito na ang huli namin pag-uusap. Huwag kang pupunta roon. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog doon. Ano mang oras mula ngayon. Kaya utang na loob, huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit iba na siya bukas. Dinalaan na kita, kaibigan. Pagpalain ka nawa ng Panginoong may kapal. Mag-ingat ka, kaibigan. Ang ganda ng naparahan ni Ranikay. Ay sandali, namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang ito ayos. Ano ito? Mae Pesel Forest. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan! Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Hindi naman siguro totoo iyan. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal nang patay. Tunay ngang masamang birong ito. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayo patayin? Huwag niyo nang alalahanin iyan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas naman ang mitsa ng lamparahan. Isagani! Hoy! Magnanakaw! Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Subuhay si Crisostomo Ibarra. Marahil pinagmamasdan niya lang tayo. Marahil ay gano'n na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit paano siya nabuhay? At ano ang kanyang ugnayan sa nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Isang taksil. Hanapin at hulihin ang Simon na yan.
Ginoong Simon, hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Isagani, tinapon niya ang dinamita sa ilog. Sige, tumakbo ka na. Iligtas mo lang yung sarili. Bakit akong nabigo? Bakit ako pinarusahan ng ganito? Senyor Simon, Diyos ko, sandali, natatawag nga ako ng doktor. Huwag na kayong mag-alala pa. Kunyari ang nangyayari. Gumagabi lang. Nais ko sanang sabihin sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo nga, na ang Diyos ay gumagabay sa atin. Oo, totoo nga, Senyor, na ang Diyos ang pumaprotekta sa atin. Padre, tulungan niyo ako. Ayaw kong mamatay na may dalang kasalanan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw ko pong mamatay na may dalang kasalanan. Nais ko po sanang mangumpisal sa inyo. Handa na akong makinig, Senyor Simon. Linama ko po lahat ng ito dahil galit na galit ako sa mundo. Bumalik ako para manggirti sa mga taong nagpahirap sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng kami. Palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi puro masaya. Minsan, kailangan din nating makaranas ng sakit upang tayong matuto, tandaan na walang maidudulot ang paghihiganti at magdudulot ng iyon ng panibagong kasamaan. Hindi ko maintindihan kung bakit ako pinarusahan. Hindi ka niya pinaparusahan. Iyan ay isang pagsubok lang na kailangan mong lagpasan dahil hindi siya magbibigay ng pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. At naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naiipit lang sa puot at galit sa iyong puso. At kung bakit mo ginawa yun. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako ng mapayapa.